Court ang voluntaryong pag-uwi sa bansa ng 4 na Baywalk bodies at iba pang Pinay matapos silang makulong dahil sa paglabag sa kanilang travel visas. Nabunyag din na nagdadalang tao ang isang Baywalk body. Nagpapatrol si Mario Dumawal. Sa September 7, itinakda ang voluntary departure mula Guam ng mga Baywalk bodies. Ito'y halos isang buwan matapos silang masakote ng US Guam Immigration dahil sa umano'y illegal nilang pagtanggap ng mga tip at komisyon sa pagtitable sa isang club doon. Ayon sa Guam News, sina Janet Joaquin, Clarice Mercado, Palmolive Palma at Lax Laurel ang gagasto sa kanilang biyahe pagbalik sa Maynila. Mananatili silang nakakulong sa Guam Female Detention Facility hanggang sa araw ng kanilang pag-alis. Ito'y batay sa kasunduan ng kanilang mga abogado at ng immigration judge. Napag-alaman ding buntis ang isa sa Baywalk bodies. Binati pa raw ng hukom ang kanyang kondisyon. Nauna nang iginiit ng talent manager ng grupo na dapat pauwi na lang ang kanyang mga alaga kaysa tiisin ang hirap at kahihiyan ng kulungan. They're not into killing or stealing na kawan. Huwag naman sanang ganun. Kung violation man na tumanggap ng tip, i-deport na lang nila. Huwag na lang yung habang naghihiring pa parang kriminal. Pumasok sa Guam ang Baywalk body sa US P1 visa para sa mga group performers. Pero ayon sa abogado nila si Daniel Berman, hindi nila alam na bawal ang pagtanggap ng tip sa pagtitable ng customer. Bukod sa sexy group, 4 pang Pinay ang hinuli dahil sa mga peking visa. Kinasuhan din ng isang Heidi Reyes na may-ari ng Alindog Club dahil sa visa fraud, racketeering at pagsuhol umano ng $200 sa isang US Embassy officer. Matatanda ang sumikat ang Baywalk bodies sa kontrobersyal nilang pictorial at mahaharot na sing and dance numbers. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino.